Hi, sir. Sir, Mean po from TV5. Sir, I Yes, need to ma'am. ask this. Kasi yung sinasabi kaya daw po ang bilis ninyong inirekomenda maging state witness, nagkaayusan na. Would you want Sino to po comment? nagsabi nun? Sir, yun yung mga nag-circulating among netizens, sir, nung time na lumabas yung letter na... Sana po merong nagsabi talaga kasi mahirap mag-speculate ng ganun. Nilabas, nagmadali po ako. Ako po, sinasabi ko sa inyo ang katwiran ng dapat magmadali. Yun po yung yun po yung sinasabi ng batas. Binasi ko po sa batas lahat ang aking ginawa. At hiningi po nila at sa aking palagay po ay nanganganib nga sila sapagkat marami silang binanggit na mga pangalan at nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga tao sa kanilang sariling tahanan. Hindi po ako pwedeng magbakasakali. Ayokong ilagay sa kamay ko yung kaligtasan nila. Kung hindi ko po ginawa, ako po ang nasisi. Baka iba po ang tanong nyo sa akin ngayong umagang ito. Sir, since malinaw at matibay po pala yung sandigan kung bakit nyo ginawa ito, would you seek audience with Senator Ping as the new Blue Ribbon Chair para po makiusap or paliwanag sa kanya ba't kailangan maging state witness yung Discayas? Alam ko po, alam niya ang tuntunin ng ating mga batas. Iyon po ay sinasaalang-alang ng batas. Hindi po ako naniniwala na hindi nila alam. Babasahin lang po nila yung Republic Act 6981. Nandun po yung mga provision. Sino-sino ang pwedeng mag-apply. Ang requirements po, sila po ba ay covered ng mga requirements? Sila po ba ay pasok do sa mga requirements? Alam po nila kung papasok o hindi. Hindi ko na kailangang makipag-usap. Kung kinakailangan, bakit hindi? Ngunit, baka mamaya sinasabi nila, may pinagtatanggol na naman ako. Ang dapat po niyong mapansin ay ganito. Bakit po nila ginadjudge yung sworn statement? Wala pong sino sa amin ang pwedeng mag-judge. Not even the Senate President. Ako nga pwede akong magsabi na baka siya yung may pagkukulang ba't niya ginadjudge. Sapagkat alam ko yung mga diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika. Meron akong babanggitin sa inyo na mga ibang pangungusap na ginawa niya na kailangan po nating linawin din. Kaya ito ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag sa isang press con. Ito po mula sa ANC Head Start. Interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer. Sabi po ni Senate President Soto, there is no such thing as a rule, dapat abogado yon. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles, nakalagay po. So useless. Unang-una po ako, wala akong in-insinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang in-insinuate noong isang babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po ninyo yun. Pinipilit po ba nila sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po ang may pasaring rito eh. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yun? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito po po sinabi niya, September 10, 2025, sa totoo lang, 1PH, Joe Francisco, Cheeky Verhel, Cheryl Cosim, SP Soto, may suspetsa na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Sir, isa na lang from my end. Sir, yung doon lang sa Camp Crame, sabi nyo sablay na binalik doon si Bryce, pero ngayon nasa Pasay City Jail, you're okay with that, sir? Alam mo ako, hindi ako pala away eh. Ang gusto ko lang kasi, the processes of the Senate and the integrity of the inquiry will not be compromised. Ang legal custody nasa Senate. Ang kondisyon na binigay ng Senate President ibalik sa Senado. How come nag-relent siya sa request ng Speaker of the House of Representatives? Inconsequential yung request. The House of Representatives has nothing to do with the custodial authority of the Senate. Makukompromise tayo. Ngayon, nung sinabi nila na okay na ba sa'yo, nailagay na lang natin sa Pasay City.
Para sa akin, okay na rin. The Senate is under the jurisdiction of Pasay City. Para lang ma-preserve natin, the semblance of authority of the Senate cannot be compromised in any manner. Yun lang ang point eh. Ang dami po nilang sinasabi rito eh. Very debuts, September 14, 2025, via Twitter. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gustang ilan mapalitan agad. Sino po yung nagsasabi? What are they afraid for? Sino po natatakot? Bakit po nila sinasabi? Bakit nagmamadali WPP agad dito? Ano ba nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, meron siyang investigasyong ginagawa tungkol dyan. Ibig ba sabihin, will they investigate the Discayas kung ba't sila gumawa ng sworn statement? Yun ba yung gagawin? Ito yung sworn statement ng tao, you have no right to question that sa Blue Ribbon Committee. Kung ano yung pinahayag niya, it is for the court to appreciate that. Pagdating ng tamang panahon. Pero para i-judge mo ito, para i-judge mo na inedit ito, o nagkabayaran dito, iba na po yung narrative nila. It is not good for the Senate na ganito po yung gagawin nila. Kami po, hindi ako nakikipagkumpara kung sino yung magaling. Kung sino yung gagawa ng tama, yun po yung tama, yun po yung dapat natin gawin. Kahit kailan, hindi po ako nakipagkompetensya kung pag-uusapan yung pagganap ng tungkulin bilang isang senador. Ang Blue Ribbon, wala na hong obligasyon na i-verify yung veracity ng sworn statement ng isang testigo. Kasi di ba binibet po yun bago para tanggapin or hindi? Kasi pwede magamit ang Blue Ribbon kung nagsisinungaling po yung witness. It is for the court to appreciate that. Kami po, kung ano yung binigay nila, tatanggapin po namin yun. Yun po yung risk nila. Ang usapan dyan, kaya mo ilalabas yan, yan ang totoo. Yan ay yung sarili mong, voluntaryo mong ginawa. Sila lang ang makakapagpasya noon. At pagdating po ng panahon, nakakailanganin lahat ang pag-iimbestiga niya. Sa tamang panahon, ang korte lang po magbe-verify yan. Haharap sila sa korte. Ang korte po ang makapagpapatunay. In the final analysis, the court will be able to determine kung tama o hindi yung kanyang sworn statement. Marami pong paraan para yun po ay malaman natin. Pero hindi po ang Blue Ribbon, kasi po ang Blue Ribbon, kung titingnan po niyo yung tamang direksyon niya, in aid of legislation lang po ito eh. Pagdating ng araw, yan pong mga prosecutorial actions na yan, sa korte na po lahat pupunta yan. Kung makukumpleto po yung committee report, lahat po yan papunta na po sa prosecution at finally to the courts of law. Pero sir, kahit in aid of legislation, hindi ba may obligation kayo na alamin yung kung totoo lang, kumbaga yung mga sinasabi ng mga witness, di ba? Paano po namin, paano ko alamin, sasabihin ko sa kanya, mali itong ginawa mo. Kami nga ang naging carrier sa kanila para lang tulungan ng Estado, para tulungan ng gobyerno. Kung ano po yung nalalaman ninyo, kasi hindi namin lahat magagawa ito. Kaya nga mayroong witness protection program. Sa akala nyo ba, mayroong magsasabi kung sinong mga senador at sinong mga congressmen ang sangkot dito kung wala kang gagamitin under the witness protection program? Sir, So sir, paano yung in aid of legislation kung makakuha kayo ng informasyon na mali naman pala? In aid of legislation po, ang tinitingnan namin, yung sum total po ng pagsasabi nila at pagdedeklara nila before the committee. Halimbawa po ngayon, para ipakita ko lang sa inyo, ano na po ang naisip naming legislative measures. Sa 3 hearings po na nagawa ng Blue Ribbon Committee, halos 14 na po na legislative measures ang aming naiisip na i-propose. Unang-una, amendment to the procurement law, Republic Act 9184 as amended by Republic Act 12009. Ano po ang gagawin doon? Yung transparency and monitoring po, lahat ng mga magre-require ng digital geotagging, drone monitoring at satellite validation, kailangan na meron na po yan. May accountability and sanctions. Merong risk management na amendment po nitong ating procurement law.
Number 2, amendment of the anti-graft law. Ito po ay mag-i-include ang additional penalty, perpetual blacklisting in case of corporations or entities involved in corrupt practices or plunder. Number 3, amendment to the contractor's licensing law. Ito ng PICAB. Isasama dyan ang divestment requirement, conflict of interest, provisions, and penalties. Ito po, yan. Number 4, amendment to the witness protection law. Dito pa lang po kailangan may amendment na po Number 5, amendment to the AMLA. Nakikita po ninyo pati yung ating mga casino ginagamit na laundry areas na po yan. So mandatory na pre-award vetting ng contractors, subcontractors for government infrastructure projects exceeding 50 million. At marami pa po ito. Amendment to the Securities Regulation Code, RA 8799. Marami pong dapat na ayusin dyan. Katulad po ng mga yung Securities and Exchange Commission will require sworn ultimate beneficial owner in declaration to set up beneficial ownership verification and blah, blah, blah. Pati yung PhilJeps, allowing SEC to coordinate with DPWH and PICAB. Number 7, ito po yung False Claim Act. Ito po yung writ of quitam na pwedeng gamitin ng isang ordinaryong tao ang kanyang power na siya na mismo ang maghabla. Dahil sa nangyari po na lalong lumaki po yung problema natin sa corruption. Imagine po ninyo, panahon ni Napoles, 10 billion lang ang pinag-uusapan natin. Anong nangyari po? Naging amateur po si Napoles. Ngayon po, 100 billions na po ang kinukulimbat sa ating kabangbayan. Kaya kailangan na po lahat ito. Number 8, Whistleblowers Protection Act. So, suportahan po natin ito. Number 9, Heavy Equipment Registration and Leasing Act. Number 10, kailangan meron po tayong Flooding Integrated Master Plan Act. Number 11, i-amend po natin ang Ombudsman Act kasi wala siyang masyadong ngipin. Halimbawa, i-amend natin ang Section 15 to include recovery or consideration made to any government official or employee regardless of the nature of their position, whether appointed or elected. Ito po yung isa pang maganda. Amend Section 21 that despite exception to the disciplinary authority of the Ombudsman, a recommendation for immediate action shall be made by the Ombudsman to the appropriate Ethics Committee in cases involving members of Congress upon establishment of the sufficiency of the complaint. Kasi sa present law ng Ombudsman, hindi po kasali ang members ng Congress. Number 12, amendments to the Government Auditing Code. Yung COA, dapat, wala pong ngipin ng COA Kung titignan nyo, Presidential Decree 1445, ang sinasabi dyan, kailangan preventive ang audit. Paano kayo makakapag-prevent po ng pagnanakaw sa mga ating mga projects? At sa lahat ng gawain, kung post-audit lahat, na nakulimbat na yung pera. Pagkatapos mag-audit siya, post-audit, sasabihin niya, notice of disallowance. Nakakita na po ba kayo na pagkakataon, o kahit anuman, sa lahat ng notice of disallowance na inisyo ng COA, maliban lang so nag-volunteer na magsoli ng paunti-unti, yung malakihan po na notice of disallowance, meron pa pong napakulong? Meron silang nasingil? Meron po ako na-monitor, 100 billion sa SBMA, naging final and executory, umabot ng Korte Suprema. Final and executory. Hindi pa po nakolekta ng COA hanggang ngayon. Walang kang ngipin-ngipin. Ito po yung gusto naming gawin lahat. After 3 investigations, pati Civil Service Commission po, kailangan po nating i-amend na yung sinasabi na 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials. Halimbawa po yung Section 8. Lagyan natin ng provision that the public has the right to know the assets, liabilities, net worth, and financial and business interests of any public official or employee, including those of their spouses or unmarried children under 18. Ito pa po importante dyan.
However, public access of these SALN documents remain limited. Sa ngayon, kaya pinopropose natin that the SALN of members of Congress be made available to the public through the official website of the Senate and the House of Representatives. Para sa ganun, makuha nyo na kagad, hindi susulat ka pa. Kung ayaw niya, hindi mo rin makukuha. Very, very limited ang access po ninyo. Pang-14, i-abolish po natin yung River Basin Control Office. Ito po ay parkingan po ng mga pinopload na mga opisyales na wala namang ginagawa. Isip-isipin po ninyo, 2006 nagawa itong opisinang ito under the DNR. Siya ang dapat mag-integrate ng ating 18 existing river basins in this country. Wala silang nagawa kahit isa. Puro pangwawaldas lang ng sweldo. Nagsusweldo na walang ginagawa. Ito po yung gusto namin gawin. After 3 hearings, 14 na po ang measures na naiisip namin na dapat nating isulong para sa ganun itong mga nangyayaring ito. Kahit papano, ma-address na po nating lahat.